Good morning po. Welcome po sa Kapihan with the Lord. At ang pag-aaralan po natin, at ito nga po pala ay pre-recording kasi po may duty ako sa Wednesday. Ang pag-aaralan po natin ay ang Psalm 23 verse 4. Next ko pong basahin sa inyo sa NIV version po. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Nais ko pong manalangin, Panginoon, sa lahat po ng aking mga pagkakamali. Hinihingi ko ang paglilinis ninyo at bigyan niyo po ako ng karapatang, Panginoon, na i-share ang salitang ito, ang banal mong salita, Panginoon, at matutuhan nawa ng bawat isang makakarinig, maging ako, Panginoon, ang pagpapalang ipagkakaloob mo ngayon. Nawa may apply namin ito sa aming buhay. Patawad po sa lahat ng kasalanan, Panginoon, at salamat sa paglilinis. Tanging Panginoon Jesus. Amen and amen. Meron pong tatlong bagay akong nakita dito na gusto kong i-elaborate sa inyo o pag-aralan natin. First of all, the dark path. Pangalawa po, do not fear. Pangatlo, do not fear the rod and staff of the shepherd o ng ating Panginoon. So medyo iba yung pangatlo, pero papaliwanag ko yan mamaya. Meron pong talagang sa Jerusalem going to Jericho, meron po talagang valley, kung tawagin nila ay Valley of Death, Valley of the Shadow of Death, o Valley of Death kung tawagin nila. Ito po yung tinatawag nilang Wadi Kelt. Binanggit po ito sa The Good Samaritan sa Luke chapter 10 verse 30. Yung travelers po going from Jerusalem to Jericho, yung narab po siya, yung nanakawan siya, tapos binugbog siya na halos half death na siya na iniwan ng mga robbers. So dun po yun. Ganun po kadelikado yung lugar. Ganun po ka-critical kasi doon po nag-aabang kasi nga po napapaligiran siya ng mga bundok at madilim. Sobrang dilim niya na pagka talagang mainit lang ang araw, doon nagpe-penetrate yung liwanag. Pero ano lang, pausbong-usbong lang yung liwanag kasi parang kung nandito yung araw, madilim talaga yun. Parang dumidepende lang din kung nasa katilikan siya ng araw. Doon lang siya lumiliwanag, pero shade lang din. So kaya talagang delikado yung lugar. Ngayon, pag-aralan po natin, dark path. Ang first una natin pag-aralan, dark path. Even though I walk through the valley of the shadow of death. Yun po yung dark path. Sa buhay po natin, darating po talaga na tayo ay dadaan dyan. Pwedeng kailangan mo talagang dumaan kasi wala ka ng choice. Yun yung kailangan mo talagang harapin kasi wala ka ng choice. Yun naman yung pwede namang alam mo na in danger ka na pero pinasok mo pa rin. Yung mga ganyan na alam mo namang mali pero tinutuloy-tuloy mo pa rin. And yun tinatawag na I consider it what I call the consequence of what we did. Dinasin yung consequence ng what we did. Ito kasi yung parang tinatawag na chain reaction o yung butterfly return sa buhay natin. Na kung ano yung na-create dito, magpapalo through lang. That's the chain reaction. So pag may ginawa ka na bagay na hindi maganda, siyempre magiging bunga nun, hindi maganda. Yung follow through nun, hindi maganda. Pero pag may nagawa kang decision na okay, diretso, magiging maganda yung kasunod-sunod na decision in the proceeding. Kasi it's chain. Kaya nga, chain reaction. O yung tinatawag na butterfly return na napanood din natin sa mga pelikula. The dark path. Kung in-intention mong pumunta dyan, kapatid, obviously mahirapan ka. Kasi alam mo na magkakaroon talaga ng problema. Kasi you're in danger. Kung hindi mo naman in-intention, pero kailangan mong harapin, may mga situational Halimbawa, let's say na lang, may, di ba, sample kayo, di ba pangit mangutang? Di ba hindi maganda mangutang? At saka pagka nangutang ka, according to Proverbs, slave to the borrower. The lender is the borrower is slave to the lender. So, ibig sabihin, talagang
magsasacrifice ka, maghihirapan ka kasi yung magbabayad ka. Pwede naman na wala ka kasing choice kasi kailangan, let's say may emergency, may nagkasakit, wala ka, o meron ka talagang kailangan pagkagastusan, o nasunugan ka or nabagyo ka, na kailangan mo talagang bumili ng mga bagay na kailangan mo, o ganon, o kaya naman, maraming mga choices. May mga bagay na wala ka talagang choice. Pero meron naman talagang mga na wala kang choice, kaya pupunta ka dyan sa delikadong lugar o yung dark. Alam nyo na yung binabanggit ko, what is the valley of the shadow of death dito. Ibig sabihin, yung valley of the shadow of death dito, prone ka sa mga evil things, doon sa mga bagay na ginagawa ng kaaway. Prone ka dyan. Kaya delikado, kaya dapat iniiwasan ng mga Kristiyano yan. Pero kung sabi nga, even though I walk through that danger, you are with me. Hindi mo ko pababayaan. Yun ang kabutihan, yun ang kagandahan. Even though I walk, so ibig sabihin, pwedeng pumunta through, pwedeng dumiretso, pwede naman na, ang dahilan kasi nila kung ba't sila dumadaan doon, kasi ang travel kasi na almost 3 hours from city to city, from Jerusalem to Jericho. Shortcut kasi yun. Ngayon, pwede naman na hindi ka mag-shortcut. Pero bakit pwede na naman na mag-shortcut na? So, depende sa'yo. Pero yung path na yun, madalas kasi Asian path yan, madalas nila niladaanan talaga. Delikado nga lang. So, kung dadaan ka doon, na kailangan mo talagang dumaan, let me clear about this. God is with us. Hindi ka hayaan ng Panginoong mapahamak. Kung naandyan ka dahil ginusto mo, alam mo namang mapapahama ka, pero pinili mong mapahamak, kapatid, masasaktan ka talaga at mahihirapan ka. Pero kahit pa naandyan ka na and you repented to the Lord, kasama mo pa rin ang ating Panginoon. Kahit na sa pagkakamali na gawa mong pumunta dyan, kasama ka pa rin ng ating Panginoon. So, kung nandyan ka na, do not fear. You will fear no evil, for you are with me. Ang sabi ng ating Panginoon. Ang sabi ni Haring David, you will fear no evil, for you are with me. So, ganun tayo. We must not fear. Kung nandyan ka na, at alam mong nandyan ka na, you just have to pray. Repent. If it came from sin, then repent. Then ask the Lord, Lord, sorry po. Let me get out of this miserable situation. And the last, the rod and the staff. In Psalm 23, we have been considered, or we have been pinarehas tayo sa ship. Merong isang problema ang ship. Wala siyang navigational ability. Kaya ang mga ship, ligawin. So, tingnan mo yung mga katabi mo dyan. Kung sino man yung katabi mo, ligawin yan. Madalas naliligaw. So, hindi rin siya ganun. Kung ano lang yung nakasanayan niya, yun lang din yung ginagawa niya. Kaya hindi siya pwede sa sa mga gumagalaw na tubig kasi nalulunod siya. Kasi baliktad daw yung ilong. Ganon. Actually, hindi lang talaga siya marunong uminom. So, masakit man pong isipin, pero sasabihin ko po sa inyo, they were considered as ito po, mine po yung, i-mine nyo na lang po yung language ko. Pero ito po kasi yung binabanggit sa mga theology. We were considered, or the ship is considered stupid. And in Psalm 23, we have been categorized as the ship. Kasi bakit nga? Ligawin, madalas mapahamak. So ito po, yung rod and your staff, sabi ni Haring David, they comfort me. Bago po naging Haring David yan, isa muna siyang shepherd. So alam niya ang trabaho ng isang shepherd. At yung shepherd na yan, meron niyang rod o staff. Minsan dalawa yan eh. May panghataw dito sa kabila, dito sa isa kasi sa kawan. Ganun eh. Yung kawan kasi lalakad na ganun. Madalas siya nahuhuli. Pag may nakita siya na papaluin niya gano'n. Pag nakita niya, haklitin niya gano'n para. Kaya madalas dalawa yung dala niya panghataw. O yung rod at saka yung staff. Para rin yung mga pangpalo din sa mga ahas yan. Yun. So, minsan kasi pag sa kawan, pag lumalakad sila papunta ng green pasture o hinahatid yung mga tupa, sama-sama yan eh. May mga tupa talaga na naliligawin, na naliligaw talaga. Kahit naglalakad na lang, may mga kasama na naglalakad, naliligaw pa. So, yun ang ginagamit. Yung rod. At
tsaka yung stop para mahaklit o para mapalo, para bumalik sa kawan. Pagka nanghihina ang spiritual life mo, tandaan nyo lang ito mga kapatid, huwag kayong umalis sa kawan. Kasi pag umalis kayo sa kawan, lalo kayong mapapahamak. Lumikit kayo. Kung ngayon sa tingin mo parang nai-enjoy mo, meron kang problema by sin, yung habitual sin natin o ano man, lumikit ka lang sa kawan. Hanggang sa i-repent mo ng i-repent sa Lord yan, mawawala yan. Babaguhin yan ng ating Panginoon. Yun kasi yung importance nun. At saka, dumarating din talaga na ang mga sheep naliligaw, napupunta din doon sa dark places na yon. Yun din yung ginagamit ng rod. Yung rod na yun din yung ginagamit. Yung mga nauhulog sa bangin, yung halos malalaglag na, o kaya naman naiipit sa pagitan ng mga bato. So kung gano'n yung sitwasyon, palang hopeless na, yun yung ginagamit ng shepherd para iangat ka. Kapatid, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, nasa pagitan ka man ng mga bato, o tingin mo, malalaglag ka na sa bangin, or you are in a miserable situation, gagamitin ni Lord yung rod at yung stop na yon para iangat ka. Pero syempre, there's a reality. Masakit. Kami kasi sa trabaho namin, meron kami tinatawag na moving platform. Yung moving platform na umaangat yon, iniaangat kami para makapunta kami dun sa certain area sa aeroplano na kailangan namin magtrabaho. Pero, kailangan mo naka-harness dun. Kasi kung hindi ka naka-harness, yung fall arrester naka-harness na yun. Kasi hindi ka naka-harness, at nalaglag ka dun, patay ka. Kasi mataas eh. Siguradong patay ka. Pero yung pagsusuot mo ng harness, discomfort. Ayan, may mga gasgas ako dyan. Nagagasgas ng harness. Kasi, nagra-rub dito. Kasi nahihila niya pataas. Ang sakit sa batok nun. So, discomfort. Pero kahit na discomfort siya, alam mo safe ka pagka naka-harness ka. At pag hindi ka naka-harness, may nalaglag na sa amin, buti mababa lang. Basag yung, niya, yung ankle niya. Inoperahan. Talaga nadurog yung buto. So, ibig ko sabihin, kahit na masakit, be comfort na dahil sa sakit na yon, yun ang dahilan na mahal ka ng ating Panginoon. Sa Hebrew, sabi, yung mga pinapalo daw ng ating Diyos, siya yung tunay na anak. Kaya kung ligawin ka at pasaway ka talaga, lagi kang napupunta sa mga alanganing sitwasyon, gagamitin niya yung pamalo para iangat ka. So that is the comfort. That is the assurance na God is with us kahit na dumaan tayo sa valley of the shadow of death. So, remind ko lang po, if you are in the valley of the shadow of death, do not fear because God is with us. If you are in a miserable situation na nasa bangin ka na o nasa pagitan ka na ng mga bato o naliligaw ka na, yung rod, yung pamalo ng ating Panginoon, although it is painful, it will comfort us na ibabalik ka niya sa kawan, into a greener pasture, into quiet and still water, to restore your soul. So, yun lang po ang ay kong may share na para sa verse na ito. So, tayo po ay manalangin. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa mga maghahanap buhay ngayon, sa gigising sa umaga. Maraming pong salamat sa mga kapatid na makikipagbuno na naman sa maghapon upang kumita, upang may pangtustos sa bawat gastusin. At sa mga kapatirang umaharap sa shadow of the valley of death ngayon na lumalakad, Lord, give them the comfort na hindi kami matakot sa evil na nakapaligid sa amin because you are with us. At yung pamalo mo, Lord, yung baston mo, nakahaklit sa amin pataas kung kami bumabagsak na. At kung kami malapit na sa bangin, ihaklitin kami pataas.
Yung baston mo ang magko-comfort sa amin. Salamat po muli. Magandang umaga pong muli, Banal na Espiritu. Tayong pangalan ng anak na si Jesus. Amen and amen. Sige po. Bye po. God bless.